Elias. Totoo na iyan ay utos ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin tinatanggihan iyan. Ngunit ang dapat pansinin diyan ay yaong salita ni Kristo na. Inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sa unahan ni kapatid na Felix Manalo ay walang sinugo ng Diyos upang sa kanya'y mangaral ng Ebanghelyo, upang kanyang sampalatayanan at siya'y mabautismuhan. Iyan ay doon na uukol sa pinangaralan ng Ebanghelyo upang makapanampalataya at mabautismuhan sa ikaliligtas. Yan po ang naging sagutan. Hanggang dumating tayo uli po dito kay Tomas, dito sa bandang Filipi ka na, no? Mayroon. Dito tayo, kapatid, sa kabila na. Dito sa kabila. Yung may pinakita natin sa impyerno na itong sinasabi nila. Doon sa kabilang side na yan eh. Yan. Yan, sa banda na yan. Tomas, tangi po riyan, ano pa ang uri ng bautismo ayon kay Juan Bautista? Mayroon pa po ba siyang itinuro? Elias. Mayroon. Dito sa Mateo 3:11, ganito ang sabi ni Juan Bautista. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Ayon kay Juan Bautista, ay hindi lamang sa tubig at Espiritu Santo ang bautismo, kundi mayroon pang bautismo sa apoy. Ito'y para roon sa mga parurusahan sa dagat-dagatang apoy at asupre. Yan pa yung Elias. Opo, sabi po ito ng Elias. Naku, makatawa. Hindi kanila yan. Opo naman. Paliwanag nila yan. Opo. Ganun ba? Hindi po nila Talagang hindi mababautismo sa Espiritu Santo si Ginoong Manalo. Paniwala pala naman nila sa dagat-dagatang apo yan eh. Opo. 21. Ganun ba yan? Kaya ko lang narinig yan. Pag-aralan nga natin, talakayin natin yan, sasuriin natin. Yan palang bautismo sa Espiritu Santo sa apoy eh. Sa dagat-dagatang apoy. Kasangahan. Malaking katangahan. Ayan. Pero ang inaamin naman po nitong anak ni Ginoong Felix Manalo, ang tagapangasiwa ngayon, sabi naman niya po dito sa aklat na kanila namang ginagamit na sinasampalatayanan ng kanilang samahan. Dito naman po sa page 86 na may titulo naman na ang bautismo, ang paksa, dapat pabautismo upang maging alagad ni Kristo. At dito po sa bandang paglalahad, ang sabi rito ay ganito. Sa tanong, ano ang ipinag-utos ni Jesus na gawin ng mga ginagawang alagad niya? Bautismuhan. Batayan 28:19. Pansinin, upang maging alagad ni Kristo, hindi maiiwasan ng sinuman na magpabautismo. Hindi alagad si Manalo. Para pong lumilitaw na nga na gano'n, kasi sino man hindi makakaiwas. Ganun na nga. Para yun na nga eh. Sila nga may sabi hindi magiging alagad, hindi mabautismo eh. Bakit si Manalo ba ex-above the law? Wala naman pong sinabing may puwera dito. Hindi naman sinabi ni Ginoong Eranio na, pera tatay ko. Wala naman po. Sino man hindi maiiwasan ng sino man na magpabautismo para ka maging alagad ni Kristo. Parang doon po ngayon natin na nakikinikinita. Isang malaki. Kaya alam mo, Brother Danny, Opo. yung aral ni Manalo, kumbaga sa hindi kailanman matatama eh. Aral kasi yan ang hindi bautisado eh. Kapatid na Josel, ang binigay po nila Brother Eling Batayan, kaya hindi pala nagpabautismo. Ano sabi, Brother Josel? Walang sugo sa unahan. Pero kung wala naman pong kinikilalang sugo, dahil sa wala nga naman po siyang nakitang sugo. Ba't nagpapatong siya ng kamay? Yun nga po, Brother Eli, ang pinag-uusapan naman namin ni Brother Josel. Ba't naman siya pumayag na patungan po ng kamay naman noong mga pastor protestante na hindi naman sila naniniwala na yun ay sugo ng Diyos. Brother Josel. Naunahan ng patong eh.
Wala ka ng patong kapatid na Willie. Tumanggap pa ng bendisyon apostolika doon sa pastor na hindi naman nila kinikilalang sa Diyos. Paano naman yun? Hindi nabotismohan pero napatungan ng kamay. At ang mga nagpatong at nagbindisyon, mga ministro at mga pastor na sinasabi nila sa demonyo, kapatid na Dani. At ang pinakapinali nung kanilang pagtitipo na ginawa nilang pagpapatong ng kamay ay isang tinatawag na Reverendo Guillermo Sarco, kapatid na Joseph. At nagbindisyon. Opo. Anong klaseng bindisyon? Apostolika. Paano naging apostolika kung hindi sugo? Ay, ganun ba? Dapat kinikilala nila yung maka-apostol. Ito po ang mahirap na sagipin, na salimuot na ito. Sabi nung anak na manalo, dapat para kumagin yan, Brother Danny. Opo. Pag-aaralan natin yan, yung palang bautismo sa apoy, sa impyerno pala. Sa dagat-dagatang apoy. Yun po ang sinabi ni Ginoong Ramos At si Ginoong Ramos po yata naman Hindi naman, Brother Johnny, tinuro sa kanya tiyak ni Ginoong Felix Manalo. Oo naman. Kaya siya nga ang sumulat nun dahil siya ang alam kong general evangelist ng kanilang samahan. At Joseph? Sige, tayo po wala nang maraming oras kaya kailangan po kami paalam muna pansamantala. Kapatid na Willie? Pero sumubaybay sila sa Martes. Opo. Very interesting ang ating topic, Brother Joseph, kung loloobin. Ayan, opo, brother. Bukas uli, no? Brother Joseph, dito sa SBN 21, sa linggo uli, no? Sa Lunes uli, tapos sa Martes uli, live tayo uli, kung loloobin ang Panginoon. Ayan. Po, ang tabayanan niyo po mga kababayan. Kapatid na Willie? Maraming salamat po sa lahat po ng aking mga naging taga-subaybay. Magandang umaga na po sa inyo lahat. At si Attorney Rosal? Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga na po sa inyo lahat. Attorney, yung sasagutin Sister niyo. Luz. Sis Luz? Opo, salamat po. Nakakarami ka ng bakasyon, ha? Nakaalata ako, ha? Brad Danny? Nakakaalata ka rin pala. Birthday mo naman, may pagbigyan mo na. Oo ba, ikaw ay masyado ng mahaba ang selebrasyon mo, Brad Danny? Sige po, kami po ay nagpapasalamat sa inyo lahat. Umaasa kami na tuwi na sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano ay ang maliit na palatuntunan ng dating daan ay makatutulong sa inyo sa paghanap po natin ng katotohanan ay kaliligtas. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo lahat. And Brother Eli Soriano po. Of course, angad po namin ang pinakamabuti para sa lahat ng ating mga kababayan. Hindi lang po sa ating mga kaibigan, kundi maging sa ating mga kaaway sa pananampalataya. Hangad po namin na sana ay kilusing kayo ng Panginoon, ng liwanagan ng inyong mga puso para magkaroon po tayong lahat ng chance ng paglilingkod sa ating Panginoon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.